Kamusta kayong lahat? Medyo matagal akong hindi nakapag-upload, hindi nakapagawa ng content. Medyo may inasikaso lang ako. So for today's video, isa-share ko lang sa inyo yung bago kong nagawang trigger mechanism para sa simpleng spear gun. Kasi actually mamaya kasi pupunta kami ng Lian, Batangas. Meron daw beach doon, may outing kami. So para isasurvey ko na rin yung lugar para just in case na merong pwedeng paglibangan sa tabing dagat, medyo mamamana kami ron. Okay, so ang gagawin natin ngayon, medyo medyo DIY lang na napakasimpleng pana para may mapaglibangan lang ba. Just in case nasa mga nasa mga tabing ilog o tabing dagat. Okay, so naggagawa ako ng isang trigger na napakasimple. Actually ito matagal na itong model na ito, pero in-improvise ko lang ngayon. So ito siya ngayon. Sige, pasok pa rin. Ito ang aking trigger mechanism. Ang advantage lang na ito, hindi na siya ginagamitan ng goma. So quick release din yan. Ayan. Then, etong trigger na to, tignan nyo maigi. Hindi pa malaglag ang camera. Ganito lang ang pagkakagawa ko. Mga lang ito, DIY lang. May tornilyo rito nilagay. Ang purpose na ito, para maging stable yung ating paglalagyan. Pwede siyang ilagay kahit saan. Then, meron akong ginawang 2 pirasong pin para hindi kumikilos-kilos. Then, meron na ring spring. Kasi kadalasan yung ganitong model, goma ang nilalagay rito. Nilalagyan ng goma ito. So ang ginawa ko ngayon, nilagyan ko na lang ng spring para mas madali siyang trabahuin. I mean, kasi pag goma kasi kumakalas. Kaya ginawa ko ng paraan. Parang in-upgrade ko lang ba. So ito yung pinakasimple kong trigger mechanism. Ito ay pang spear gun lang ha. Baka kung ano na naman ang isipin ng iba dyan. Tignan nyo lang kung paano ko ginawa. Actually, stainless ito, pininturahan ko lang kasi may, nangingitim kasi ang stainless pagka naiispatan. Okay, so ito, ilalagay ko lang ito sa lumang payong, sirang payong na nakita ko. Ito siya. Ito yung handle ng payong na nakita ko. Gagawin natin dito ang spear gun. Simpleng spear gun. Okay, so ito yun. Ang kagandahan lang na itong trigger mechanism na ito, pwede natin siyang ilagay kahit sa isang diretsong stick lang, pwede natin siyang ikasa. Isang butas lang at saka 2 pin. So ito yung kanyang butas at saka 2 pin. So yan. So ikakasa natin ito rito para makita nyo kung anong function na ito. Hindi ko na nga pala pinakita paggawa. Napakasimple lang naman ito sa mga welder Sandali. Tingnan nyo na lang yung model ha. Yan. Ganyan lang yan. Yan. Siya nga pala ang panang gagamitin natin ngayon. Pinaka-shop. Sa payong din. Yung malalaking payong. Ganito yung kanyang dulo. So napakahaba na ito. Siguro 130 ito. cm. May sa metrong haba na ito. Kaya napakahaba niyan. Okay, so i-assemble natin ito. Tingnan nyo kung paano kung itsura na ito. Makikita nyo napaka-stable na ito. Napaka-simple lang. So yan. Ayan na siya. Meron na kayong simpleng trigger mechanism. Wala nang alog yan. Ayan, may handle na. Tapos, ikalabitan na rito. Para maging stable talaga, ikasa natin yung pinakatornilyo. Ayan. Sandaling-sandali lang, meron na kagad kayong laruan o spear gun. So, meron na tayong handle, shafting, pinaka-body ng pinaka-trigger natin, spear gun. And ito yung ating pinaka-trigger. Walang kalog-alog yan. Hindi na matatanggal yan. Kasi nga may pin na rito yan. Ayan o. Stable na yan. Then, yung aking pinaka-shop, may butas yung dulo.
Dito natin ipapasok yung ating pinaka-trigger. Yung diretso yan sa pinaka-lever. Then yung pinakadulo, naglagay na rin ako ng sima. Nilitan ko lang kasi maliit lang naman ang ating pana. Hindi ko inano na walang kasi baka dumulas ang isda. Then pininturahan ko na rin ng itim kasi pagka naiispatan, nasusunog yung kasi pinturado na ito ng puti. Ito ay sa lang ito sa malalaking payong. So tignan niyo kung paano ang setup. Ayan. Lusot dito yan. Siya nga pala itong nandito stainless ito na tubo. Kasi yung magkakasya rito para pwedeng lumabas yung ating pinakapana. Siya nga pala yung sabitan ng bala natin. Ayan. Nag-uka lang ako ng maliit yan. Ayan. Dito natin isasabit yung goma nga pala. Ayan. So tingnan nyo ang setup na ito. Ayan. Papasok lang natin sa butas yan. Yan, nakalak na yan. Hindi na yung matatanggal. Then yung goma, simple lang ang ginawa ko rin sa goma. Naghagilap lang ako ng kuwan. Yung dati kong panggawa sa pang-tirador ito. Pang-tatluhan. Ganito lang kalalaki ang gomang iakabit natin. 3mm lang ito. Ano ito tube ito. Napaka banat na ito. Then ilalagay na natin siya dito sa ating pinaka dulo. So nakita nyo meron kaagad tayo isang set ng pana. So ikakasa natin, tatalian na lang natin. Napakasimple lang naman ito. Tatalian na lang natin ito rito. Tapos testing natin yung performance. Pantatali ko rin yung mga tirador ko ito. Hindi ko pa ito natetesting, ngayon pa lang. Tingnan natin ang performance na ito. Okay, meron na kagad tayo isang set na pana. Pwede natin gawing tatluhan ito. Tingnan natin kung papasok lahat dito sa ating isabitan ng ating goma. Ng ating tali rito. Kung magkakasya yung tatlo. Siya nga pala, ginamit ko rito, Dyneema ito. Pwede nyo gawing kable. Nasa sa inyo yun. Then yung pansamantala, ang gagamitin ko muna itong ganitong goma. Kasi pang mababaw lang naman ang pupuntahan namin. Ganito na kagad ang kanyang finished product. Napakasimple lang, meron na kagad kayo isang pala. Okay, so testingin natin ang performance. Tingnan natin kung may kakasa natin. Isang goma, nakakasa na yan. Hindi yan basta-basta kakalas. Napakaganda ng ating trigger mechanism na yan. Ito pangalawang goma. Yan na siya. Gawin na natin tatluhan na. Yeah. Medyo mahirap din batakin itong goma na ito. Nakita nyo, napakaikli pagka hindi pa nababanat. Pero pagka nabanat, napakahaba. Ready to fire na ito. Okay, so may testingan tayo. Yung plywood na nandun lang nakatayo. Tignan natin ang performance ha. Tignan nyo kung gaano kalakas. Kagubang. Tapos yung dalawang plywood. Lagyan pa yung bangko. So ang paghugot sa kabila,
Kasi may sima, mahirapan tayong hugutin pag dito kasi may sima kasi. Okay, so nakita nyo yung performance, napakalakas. Hindi siya basta-basta, wag niyong husgahan ng itsura na ito. Nakita nyo yung tagos kanina, 2 plywood dito. Tagos sa tagos. Pero kung medyo maliit lang, pwede namang 1 goma lang. O 2 goma lang. Nasa sa inyo kung anong gusto niyo. Okay, so tingnan niyo na lang yung uling maigi ko ang aking trigger mechanism. Meron kayong trigger mechanism na ganito. Nakakita kayo ng payong na ganito. Hindi na kayo gagawa ng body na spear gun. Then, kahit na anong gomang gamitin nyo rito, nasa sa inyo yan. Then, kumuha lang kayo ng isa yung sa payong. Kahit na anong klaseng payong. Then, meron na kagad kayong spear gun. So, nakita nyo kahit na 3 yung gomang nakalagay dyan, hindi siya basta-basta bumibitaw. Napakaganda ng ano na ito. Itong trigger mechanism. Kahit pa maganda alug-alug yan, hindi yan gagalaw. Okay. Sana may napulot kayong idea. Pag nakakita kayo ng kaperasong payong, pwede nyo gawing spear gun. Meron na kagad kayong handle, meron na kagad body ng spear gun. Goma lang ang kakabit. Then, tignan nyo na lang maigi yung trigger mechanism na ito. Kung hindi kayo marunong mag-welding, ipakita nyo lang yan. Kaya-kaya ng mga welder yan. Napakasimple lang yan gawin. Yan, puro welding rod nga lang yun nandito eh. So, yan. Ito yung in-upgrade ko na trigger mechanism. Kasi dati may mga goma mga nakatali rito. Ngayon, wala nang goma. Dito lang yung goma makikita. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea. Until then.